Hello, everybody. Welcome back to another episode of... Ano ko ba, ready ka na? Happy New Year. Happy New Year, everybody! Happy Epiphany. That was yesterday. Actually, Epiphany is hanggang Next January week. 6. January 6. What's the date today? Right? So hanggang bukas yung Epiphany. Mark your doors, you guys. So, gusto mo ba i-explain ko ano yung Epiphany? Actually, ang Christmas season hanggang next week pa. Sunday pa. Next week, Sunday. Madami kasi yung akala na ang end ng Christmas season is pag nag-celebrate After na ng ng Three Kings. Yeah. Sa ibang culture, ganon. Yeah. Pero basically, yung Christmas season sineselebrate until doon sa baptism ni Jesus. Yeah, okay. Continue. So, yung first Sunday after ng Three Kings, yun. So, hanggang next Sunday pa yung Christmas season. Pero, syempre, may pasok na. First day of school ng 2026 after Christmas season, kanina ni Basyang. So, gising na naman na maaga, back to normal. I know, right? I only had 4 hours of sleep today. Yung Happy New Year, hindi na New Year. Speaking of which, kailan ba nagiging old year ang New Year? I feel like you can only say Happy New Year to someone until about like after the first week. It's not the New Year anymore. So parang hanggang until ngayon lang. January 7. That's a whole week eh. Diba? Yeah. And by the way, for me lang naman. Pero kung gusto niyo buong taon. madami din nagsasabi, no? Bakit daw nagsisimba ng New Year? Is it a day of obligation, a holy day of obligation? Is it? It is, but not because it's New Year, but it is the feast of Mama Mary's motherhood. It's about her motherhood. Oo, so yun kung bakit nagsisimba. Actually, sa ibang religion kasi, they do not recognize Mama Mary. Diba? They don't recognize Mary as somebody important. Like, siya lang naman yung nag-carry at nag-birth kay Jesus. Like, who cares? Parang ganun sa kanila. Like, hello, don't you have mothers too? Like, honor your mothers, you guys. Like, that is so important. I feel like, diba, there is a saying, I read it somewhere before, na your birthday is not just about you. It's also about your mother. So, dapat on your birthday, I mean, assuming you have a relationship with your mother, assuming you have like a good relationship with your mother, diba? If it's your birthday tapos you won't be able to celebrate it with her, you at least owe her a call, diba? Kasi it's also about her. She carried you in her body. Literally, you lived in her body. Which is what I always tell my children. Literally, I carried you in my body. Like, the least you can give me is, love. That's all we ask as mothers. And ako, as a mom, that's all I ask. Speaking of yun nga yung birthday na yun, no? Oo, ikaw yung napanganak. Pero ang nagpaanak, ang nanganak is yung mom Yung mo. mommy mo. So, dapat pati siya sineselebrate nung time na yun, no? Actually. Ngayon, the reason kung ba't nasabi ko ngayon, speaking of birthday, kasi nga, nagtatalo kami ni A quite recently about yung birthday. Kasi kasi para sa akin, no, ang birthday ng tao, nagsimula yon the moment na pinanganak ka. That's your first birthday. That's your like day one. That's your not day one. Your birthday. So that's your okay. I get what you're saying. Okay, I get. It's the date. Yung date na yun yung unang birthday mo. I get what you're saying. Okay. Diba? So, ang tamang greeting pag happy birthday dapat is happy birth anniversary. It's like a birth year. Happy birth year. Diba? Okay. Happy birth anniversary.
Kasi yun Okay. yung nag 1 year ka. Pero Okay. kung tutuusin mo, yung first birth anniversary mo, second birthday mo na yun. From the time when you came out. Oo, kasi may first birthday ka nung napalabas ka, tapos sineselebrate mo yung Okay. pag 1 year mo. Diba? When I told you, I said, I agree with you, but that's not how it's done. Exactly. Hindi naman, Exactly. So, kaya nga, sabi ko, first- hindi, kasi ito na yung pinipoint ko. Kasi nga, dahil ganun yung sinasabi na ginagawa, gusto mo na lang sundin. Fine, sinusunod naman natin yun eh. But ang sinasabi ko dito is how you're going to So, interpret it. mali yung sinasabi na first birthday. Oo, Na mali. it's the first year of Oo. the, mali Pwede yun. mong, pagsasabi happy first birthday, Hindi na. hindi Second eh. na. Second na Kasi yun eh. na palang lumabas na Oo, siya. Yun yung happy first birth anniversary. Is correct. Pwede, di ba? Okay. Yun yung pino-point out ko na minsan, kung hindi lang sa birthday eh, nasanay na tayo doon sa kung ano yung nakasanayan. Yun na. Na parang minsan ang hirap na natin magbago. Segue ako dyan. It's just like when people say Celtic and but the correct one is Celtic. Didn't we have this argument in like the 80s? Hindi, yung 80s, early 90s. Lagi mo na lang. Hindi, kaya nga, it's like salmon and salmon, di ba? Ako, personally, nainis ako kasi kinorek ako dun sa salmon eh. Sabi ko salmon, tapos sabi, salmon? The rest of the world saying salmon, kasi ko salmon. Speaking of, part of yun no, ang Tagalog, accepted na Tagalog ng salmon is salmon. But you have to be speaking in Filipino. Yun na nga. Pero ando doon na yung point na there's such thing as Taglish na pag nag-uusap tayo, saka naintindihan mo naman. Pero the mere fact na i-correct mo. I-correct ako. I-correct mo na dapat salmon. I don't correct. Pareho naman, considering na pareho naman tama. Kung Tagalog yung ina-after mo. Pero if you're telling me that is the correct English pronunciation. Oo. Ito na lang. Ako kasi pet peeve ko to, naiinis ako dito sa tulad ni A na kesyo English, pero pino-point out ko sa kanya yung difference ng British English sa American English na magkaiba. So, doon pa lang ano yung i-question mong tama, di ba? Ngayon, as far as salmon and salmon is concerned, mas totoo nga o mas tama nga kung tutuusin mo yung salmon. Kasi may L. Kung walang L, kung salmon yan, tanggalin mo na lang yung L. But the British say salmon. Yan na naman tayo. Bakit ba ang basis natin is yung British? Because they literally invented English. Okay. Sino nag-invent naman ng alphabet? The Greek. Bakit may L? Tapos hindi mo gagamitin yung L. In the same way na meron tayong N at saka NG. Iba. Okay. Yung N niya pinopronounce mo. Yung mga letters nila ayaw na i-pronounce. Ando doon. Tanggalin nyo na lang. You're talking about silent letters. Silent? Tanggalin mo. Kung walang kwenta. Like psychology. Bakit may P? Alam mo, ang dami. It's not just psychology. If you're going to make your point by saying yung mga words na yun, mali pa rin lahat eh. Okay, pero I didn't invent it, so it's not my fault. I'm just following the rules that were set in place already. So, di ba? You're saying, okay, there are rules for a reason. So, may English rules. Okay? Actually, wala. Yun nga sinasabi ko eh. Magkaiba nga ang British saka American. You know doon pa lang. It's like the Ten Commandments. The Ten Commandments, kahit na anong religion ka pa, they're the Ten Commandments. You know? It does not change kung anong religion mo. The Ten Commandments are the Ten Commandments. It's just like in English, you know, psychology will be pronounced psychology, even with the P in there. Alam mo, ito yung pinaka-ayoko pag nagre-reason out si A nung mga, ang layo. That's where we are. Iba yung sinusunod mo yung rule. Sinusunod mo yung rule. Yun lang yun. May set of rules na walang kinalaman doon sa spelling. Iba yun. So, take it up with the person who invented the language then.
Diba? I only know what I was taught and I apply what I am taught. Kaya Ganun nga lang yun. speaking of yung mga ganyan, no, alam nyo ba na tayong mga Filipino, sa atin lang yung may eksaktong mga words na kumbaga spelled as pronounced or vice versa Exactly. Tama. na kung tutusin mo, tama tayo, di ba? Pero dahil ang isang bagay sabihin mong sila ang nag-invento, nagiging sila ang tama, at sabihin mong dahil sila yung mas mataas na level, sila yung mas pinapaboran. And that happens hindi lang sa mga gantong sitwasyon. It happens sa social norm. It happens sa Like sa etiquette, you're talking about etiquette? Not just etiquette even yung status ng tao, even yung katayuan nila sa society na because ang taas nung kalidad ng na belief ng tao na yun yung talagang tama or standard, mas pinapaboran or mas pinaniniwalaan. 'Di ba? So where does that put yung mga taong nasa laylayan? What is that? Diba? Yung mga tao nasa laylayan? Nasa ibaba. Dahil lang hindi sila kapanipaniwala compared doon sa nakakataas na eetsapwera. So we're talking about credibility. How do you gain credibility? Yun na nga That's something na questionable pa kasi yun nga gaya sinasabi ko minsan mas pinaniniwalaan yung nakapag-aral sa hindi. Kahit na ang basis naman na pinag-usapan nila is wala namang kinalaman doon sa naging takbo o nung pinag-aralan nila. Sabihin mo, ito something to do with yung paniniwala lang. Ano yung mas tama? It's like when employers prefer 4-year course graduates instead of mga grade 12 finishers. Hindi lang yan I think one of the episodes na pag-usapan din natin yan na like Dunong versus not just that, even yung yung mga book smart or whatever. Yung mga preferably a graduate of reputable schools. Parang ngayon, I feel like hindi naman na sobra. Wala na yun Hindi Pero na, before, not based during on, our time, not based on the ang school laking that you went factor nun. to. At sabihin mo dahil tinanggal na yun because of yung discrimination issue na yan, So, kailangan nasa top 10 ka na hindi schools. mo maaalis sa tao yan na tipong ang mga employer. Biased. Oo, ano dun pa rin yung pagiging biased on the school they went to. Tsaka very partial pa rin yung mga tao. Kumbaga, may partiality pa rin sila dun sa mga tao na graduate ng ganito. I feel like it has something to do with yung syempre, mas prefer nila yung people na that went to the same school that they did kasi they believe they shared the same values. You know? Parang, okay, may shared, siguro pareho tayo ng paniniwala because we went to the same school. We were taught the same things. We have the same standard. Hindi lang. Hindi lang yan Hindi lang yun actually, yung latest na studies nila, mas prefer na ng mga employers yung mag-hire ngayon ng mga employees na galing sa mas mababang mas mababa? Like obscure colleges, ganun? Na mga school kasi mas tumatagal, mas nagiging loyal. Because para sa kanila, they want it more. Unlike yung mga nasa Ivy League schools, they don't need it. Parang they're doing it for the experience. Yeah, or alam mo yun, they can actually go anywhere. They can afford to choose. Yeah. So parang wala, they take it for granted. I feel like it can go both ways. It can be good for you or bad for you if you're from an Ivy League. Kasi, what if na-hire ka pero, alam mo yun, because you went to a rival school, they're gonna make your life a living hell. Ikaw ba, masasabi mo,
were you hired for the corporate job that you had because of your school? I feel like you were. Pero Oo. ito na lang. I Alam mean, mo, you proved yourself, pero I back feel like, then, may mga kasama kaming, there was a time na ang daming graduate ng Ateneo. tapos kinuha sila. Hindi. Kinuha sila because of that. At the Oo same nga. time, mga anak nung mga kaklase o friends nung mga naging Family friends. family friends or relative May family, ganun, connections. may connection. Oo. An equally good school, Mm. Lasal, who happens to be yung isang kasama ko rin sa work, Lasal. Alam mo, pinagtulungan siya. Nabully siya. in a way. Nabully siya ng mga Taga-Ateneo. See, di ba? But he was so good. Pero Lasal siya. Di ba? He was so good. Yeah. Sabihin mo, mas magaling pa siya dun sa mga taga-Ateneo. Pero ang ending, nabully siya. Kasi nga, I mean, ano yun? Yun nga yung sinasabi ko. So it can go. sabihin mo pareho naman magagalingan. Kaya lang there's that certain clout eh. Oh, At the same time, that ego na umiiral. Obviously. Di ba? Like if you're from Ateneo, you're part of the elite. Like in terms of finances and intellect. Same Diba? with Lasal din naman. Kaya lang, Okay. syempre, ang I don't Ateneo is up there Hindi ko with alam. UP eh. SLU. Diba? So, Why are we talking about school? hindi, nag-example lang naman yun. Oo nga. Okay. Diba? Kasi Let's go doon na yung different point time. na yun na nga eh. Sana yan yung mga mawala. Kasi, 2026 guys. 2026 Yun na nga na. eh. So, dapat I mean, magbago we're na yan. talking about all of these Uh-huh. things because of Yeah. the fact na it's a new year. New year, Pero- new you, yung peg. Pero, every new year na lang, yung sabi natin sana mabago na or may pagbabago ba, ultimo sa sarili nga natin Mike, eh. be careful. Diba? Na, Oo nga. I get it. na may mga resolution pa hindi naman Do susunod you eh. have like I think it I has something to do personally- with sa society natin, basically. It's the same. May nagbabago ba? O ito na lang, isa sa I mga believe. controversial I ngayon. believe. Diba? Meron Isa naman. sa mga controversial ngayon, ngayong nagbagong taon lumagpas na ang Christmas, nagbagong taon na. Yung promise na may makukulong, wala pa. I mean, the big fishes. Siguro, Di ba? maybe Kasi ang nakulong pa lang naman, hindi naman yung dito mga pumapasok big fish. dito pumapasok yung patience is a virtue. Like, we can't do anything but be patient. And trust, maybe have faith a little bit that they're trying to do wala namang issue yun eh. what they're Sabihin supposed natin, to. if we really trust the system, Do probably you may trust the mangyayari. system? The system is broken. It needs Pero to yun be na nga, changed. sa nangyayari ngayon kasi parang ang nanunumbalik na ngayon yung fear ng tao na same old, wala na naman mangyayari. Mukhang may napagtatakpan na naman. Mukhang lahat ng mga It lumalabas runs na deep issue kasi, ngayon. no? Yung mga lumalabas na issue ngayon, parang minsan feeling ko sadya na lang para pagtakpan yung totoong mga issues or para magkaroon ng Distraction ganyan. hindi lang distraction eh, parang para magkaroon ng error, para magkaroon ng mistrial, para magkaroon ng It's messy. I don't want oo, yung ganun na parang Okay, ang so hirap. speaking of the new year and new year yung peg. Do you have any resolutions this year? Like siguro give me 3 that you want to accomplish Ako ngayon before 2027. mas like for yourself. mas gusto ko na nga muna ngayon maging health conscious. And And I want that for you. And when I say health conscious, meron kasing portable na blood pressure kit yung brother ko na pinahiram dito. I think it was your mother's. Hindi, yung sa mom ko mas maliit eh. Yung sa brother ko mas malaki. Okay. Pero kahit na mas malaki siya, hindi pa rin siya yung standard na ginagamit sa hospital. Okay, So, let me just ginawan make ako, this clear. wait. So, ginawan ako tinikanon ako ng blood pressure na Okay. feeling ko hindi nag-work. Kasi, nawawala eh. Nakakalas yung velcro. Because Of course. so it's not just because it's fat, okay? His arm is actually really big. But pero, it's not fat. pero, yun I na nga, am okay. upset that Okay. he was called Hindi, pero, na parang pero he was yun, fat and whatever. hindi lang yun. I'm offended.
we were quite alarmed nung time na yun. Kasi nung kinuha, nasa second, Highest. second level na hypertension. High blood, yeah. I mean, So, okay, you're mahirap pretty yun. old, so it's So, nagkaroon ng sale yung bumili sa ako watch. ng smartwatch to Oo. monitor lang his BP Oo. and, So, tinignan ko, depende nasa lang kasi normal talaga. range Oo, naman eh. depende lang kasi talaga sa pag ano yun. Syempre, hindi ka naman at rest during that Pero time. yun na nga, Diba when somebody takes your blood pressure, you're supposed to be at rest. Kaya kapag when we go to the doctor, they're gonna ask you, naglakad ka ba dito? I mean, pagod ka ba? Magpahinga ka muna. Ganun, di ba? Hindi lang. And then they take your blood pressure. Hindi They don't lang take yun it like when you're there. Ganun. Pag tinake Kalma ka ka, dapat. kalma ka, but at the same time, Kasha yung titignan, belt. oo. Nung Oo. tinitake yung sa akin, dahil nga sobrang sikip nung... Because nga, it's a digital thing and the Oo. thing was small. So, syempre, hindi ka. sobrang naiipit na, Okay. hindi na siya relax. Oo nga. True. So sabi ko, Hindi dahil pa ganun pa hindi nagsisimula, na-relax masikip yung na. oo. So, Okay. narinig mo na yung bell ko na, Okay, so for the record, hindi manas or hindi mataba yung arm niya. Okay? Ako oh, na-bother ako doon. Like, I don't like it when people give opinions that aren't based on facts. Okay? So like, he's not fat in that way. Okay? He is, he does have a big belly. Can rival Santa's. Okay, sure. hindi yun na Pwede nga. yun. As Pero far as he big is not, belly is concerned, he's not fat. Fat. isa yun sa mga Ano yun? tinatry kong i-work Okay. out. Kasi sa age ko na, 53. yeah, But it's your 54th year. yeah. Pero yun na nga, Going back. ibig ko sabihin, napansin ko hindi na ako ganun kabilis mag-lose ng weight eh. Mas Comes with mabagal na age, lalo yung metabolism and all lahat. that. So ngayon, nagta-tai chi ako. Dati-dati nung kabataan ko, konting exercise ko, Liliit ka agad yung tiyan mabilis mo. eh. Oo Oo. nga. Ngayon, ang hirap. Tapos Tsaka, hirap na rin akong masyadong okay, kumilos ako sa din mga naman. bagay-bagay. I don't wanna force your body. Alam mo, Ayoko ito din pa, naman na scratching my back, ang hirap na. Hindi ko na basta-basta maabot. So, pupondohan mo na ba yung nails ko? ultimong paggamit ng bidet, mahirap. So, yun, kailangan mong i-work Yeah, on that. so, Kasi, pati pagsuot ng socks, because of your belly. mahirap. Okay, Other so, than, of course, masisikip na yung mga pants ko. number one, So, I'm going to work focusing on on that. health. Okay. Okay, hindi lang physical. No more, no more second dinners. Hindi lang physical. Hindi lang physical. Okay. Spiritually. Yeah, I want to be healthy in every aspect of my life. May it be physical, emotional, mental, financial, but most important of all is the spiritual. Sana, Spiritual, yeah. yun yung ine-aim ko na ma-achieve ko. I share that resolution with you, yung sa spiritual growth. Yeah. So, isa pa yun sa, yun na nga, kung going back dun sa pinag-usapan natin kanina, no? Na pag napag-uusapan ng spiritual, ang tao, tendency, they move away. They stray. Baka kasi nga, parang, dahil narinig niya yung spiritual. Okay, tama ay, na. Napanood ko na. Boring. Di ba? Na ganun. But you know what? It's fine. It's okay. But if you're here, if you're still here and you're still listening, good. Because, sabi nga nila magpayaman ka man and everything, at the end of it all, you can't bring your wealth with you. Diba? So ako nga, if I do become wealthy, I am going to share it. Yun yung pledge ko. Like, if by some chance, this is the year that we become, trillionaires. Wealthy in a way na hindi labis, pero yung kumbaga, more than we need, I would definitely go to the church and, work with Father LP into, coming up with programs to help yung community muna natin. Diba? Start like, realistic muna yung goals natin para ma-achieve. Kasi if you're gonna, plan big, I mean, there's nothing wrong with that. Pero ako gusto ko kasi realistic. So, yun muna yung gusto ko sa community muna. Community natin. Like, sa church and all that. Ganun.
So, okay. First yun. Ano yung susunod pa? Sa akin, basically, that covers everything, come to think of it eh. Kasi nga, healthy in every aspect of our lives. So, basically, it covers everything. Kasi sa akin, yun lang naman yung importante. Maging healthy. And when I say maging healthy in every aspect, ano doon na yung point na minsan, healthy ka nga physically, pero mentally, hindi naman. That's true. Or Yeah. emotionally, kulang. ano naman, nasasaktan ka. true. 'Di ba? Parang feeling mo may kulang ka. Or, okay ka sa lahat, pero financially, you're Mahirap. in debt. Sa akin, when I say healthy, kahit na on a daily basis, Yung sapat okay lang. ka, sapat ka, Sapat lang. okay na. Yung You're not ganon, starving, yung right? healthy in the sense na ganon. Kasi we're not actually aiming for something na parang, yun na nga, yung lavish, yung luxury, lahat, Oo. hindi na eh. I think so, yeah. Basta sapat, yung enough to carry us through, to be able to be able to help out. That's it. Oh, To not pay it just forward. not just to help out To pay it forward, basically. ando doon kasi yung point na parang sa amin siguro to be of service, hindi lang yung sa ganung bagay, sa worldly things eh. It's more of yung ano ba yung pwede naming ibigay sa yung siguro in assuming our Wisdom siguro. our role or our purpose sa mundong ito. Yung Siguro ganun. starting with the podcast, we're going to be more consistent. Not just Well, not just with the podcast. Sinabi na nga natin to the that last is, time eh. like, honestly, that is my biggest problem kasi my problem with consistency. Sometimes, I get overwhelmed. So I'm like, you know what? I'm just gonna sleep. I end up just sleeping, and then that is how I cope kasi with stress. I sleep. Meron. So this year, gusto ko talaga maging consistent with all the things that I have planned, not just for us with this podcast, but for everything that I want to do. So yun lang. Ako, yun lang. Consistency, yun na nga. Health in all aspects, like you. And then, what else? Ikaw. Yung third mo. Ito ang dami kong plano as far as writing is concerned. Ang dami kong gustong isulat. We should get started with our book, by the way. After the 3 books na ni-release namin, no? Which you can still purchase. It's still available. Yeah. Pero after nun, I was actually on cloud 9 eh, after nun eh. Kasi parang sobrang nagpapasalamat nga ako sa Diyos for guiding me. Kasi feeling ko, I was guided by the Holy Spirit and everything na isusunod ng ganun. Parang all of a sudden, sarami ng gusto kong isulat after nun. Na-overwhelm ka. Doon sa mga sa mga sinisimulan ko, hanggang simula lang eh. So, ang daming nakapila. Nung binabalikan ko na yung mga isusulat ko, parang nagkakadoble na. At the same time, nakalimutan ko na ano na ba yung gusto kong i-point out dito. Yung ganun. So, it's gonna come to you so I really hope na manumbalik sa akin right yung time na when I was actually writing the first 3 books. Tuloy-tuloy yun eh. As in, dire-diretso na. Yeah, even the artwork, you already knew what you wanted. Yeah, oo, yung ganun. Although, maybe, pero take it as a siguro, sign na parang it's not the time for those books yet. I want it like the third book na talagang ako yung gumawa ng cover. Unlike yung sinorse out lang namin sa ewan ko kung saan mo yung sa kinuha. Pinterest ba na yung available online na pwede mong gamitin. Yeah. Yung mga ganon. Anyway. So, yun na nga. So, consistency sa akin. Definitely. So, ikaw din. Kailangan mo din. Siguro, chill ka kasi. in a way, consistency rin naman. You need to chill out. Okay? Actually, sobrahan nga eh. Naka-chill lang. Chill lang. Hindi. No, like, not in that sense. Like, I feel like you need a breather lang para
alam mo yun, mag-flow ulit yung juices mo. At saka siguro sa akin isa pa, I was actually watching yung podcast ni who's this? I don't know. Si Who is it? si I Love You Piolo. Tony. Si Tony Gonzaga. Gonzaga. Ang sabi nga niya doon na I've accepted yung fact na parang not really not to care what people will say. Mhm. Pero i-accept na lang yung na, magkakaiba tayo. Kasi, alam mo, isa dun sa mga dumadagdag dun sa mga gusto kong isulat is yung mga kasagutan minsan doon sa mga nababasa ko na parang mali yung interpretasyon ng tao or Okay. You care too much, parang ganun. ang gulo na ng You care to society correct or them. ng Pilipinas for that matter, ng politics, everything, lahat. Mhm. Even sa ibang aspect, not just politics, ang dami kong gustong i-point out as far as yung point ko naman. Kasi, pag nababasa mo yung mga point nila, parang nakakapikon. Kasi hindi naman ganun talaga yung nangyari. Mhm. Parang yung nangyayari ngayon dito sa Baguio, na nag-back out na si SM from the market development. Ang dami kong gustong sabihin na Misconception alam kasi. ko Ako, I have personal knowledge doon sa totoong nangyayari. Pero walang lumalabas na ganun Ang nakikita ko parang lumalabas mga Fake news. hindi lang fake news lies Misconception. Like, Oo. yung kung ano yung, how they understood things, pero Oo. it's wrong. Pero come to think of it, yung privatization na sinasabi nila, It's not a modification. That's na, what, sabihin na natin, okay, medyo ano pa yun Pero yung sa pagiging private, ang sa akin lang, sa sublease contractors alone, anong difference nung pag-privatize nun at saka yung ginagawa ng sublease contractors na hindi lumalabas sa issue. So kung talagang gusto nating tulungan yung mga vendors na yan, let's get rid of the sublease contractors. Subleasers, diba? At the same time, ang daming issue. Pero yun na nga parang I'm never going to the market. It's so gross there. kailangan ko ba bang No, alam mo thank yun, you. parang gusto ko na sabihin na don't care na pagdadasal ko na lang I o yung mga ganung factor. I only even go to the market because of the coffee. Dahil kay Kape Umali o kaya kay Garcias. Pero dahil meron naman na silang ibang branches na hindi nasa palengke, doon na lang ako pumunta. Because, diba? Like, hello, gusto ba nila yun? Ang baho, ang lalaki ng daga, ha? Like, no, thank you. So, no, wala naman akong At saka ito, bibili doon ng supermarket namin. nag-Christmas na naman, holiday season naman. Ang number one complaint na naman sa Baguio, traffic. Not just, let's talk about the market first, the prices. OMG. Traffic. Yung traffic na yan, normal na magta-traffic kasi walang mga parking spaces. Yung market, isang flat land lang yan. Na pwedeng patayuan. Kung tutusin mo, pag high-rise yan, tapos may multi-level parking, ang laking solusyon yan sa traffic kasi hindi na iikot ang tao It will be a big help. Definitely yan. Kasi everybody parks at SM anyway. Proper management. Diba? Now, as far as management is concerned, isa pa yan sa pinagkakaguluhan nila. Pwede naman pag-usapan na kasi, believe me, ang daling i-manage yan kung tutuusin mo. Actually, yung management nga na plano nila ata is to get rid of yung mga illegal. Actually. Pero hindi talaga pagbibigyan yan nung mga may kagagawa. Yung mga illegal. Kasi gusto nila mapagpatuloy yung illegal. Yung mangyari. So, we all complain about corruption, pero yung ayaw nilang mangyari na may partnership kasi hindi naman privatization ng ano yan it's a PPP, public private partnership. It's a partnership. So, ang daming pwedeng mapag-usapan dyan na para maayos. I don't want to even touch it right now because I haven't seen yung interview yung sa KMJS. Pero nakita ko kasi, yung schoolmate ko is the city legal officer right now. So, I want to watch it and then give my opinions later. Pero I feel like,
Dapat Yun nga. kailangan ayusin After yung market. Like, no, Actually, can't hindi be lang like that. market eh. Baguio, Needs to breathe. ang laki na ng pinagbago Okay. ng Baguio. Parang, di ba, I was telling you guys nung nasa Reddit ako nung holiday season. Kasi, syempre, alam niyo naman ng mga locals, hindi talaga lumalabas yan. Hindi kami lumalabas. Parang yung daing ng mga locals sa Reddit was like, hindi na kami, yung mga Baguio, mga taga-resident, mga taga-Baguio mismo, hindi na sila nakakapag-enjoy ng Christmas season dito sa Baguio. Because, number 1, ang traffic. Number 2, kahit naman mag-commute ka, wala kang masasakyan. Kasi traffic, na-stuck din sila yung Kaya traffic. nga pinopromote natin yung walkable paglalakad. city. Pero pag maglalakad ka din naman, like, alam mo yun, Exercise. Good for the health. ang daming tao, it's too crowded. Ang hirap din maglakad. Tapos, alam mo yung mga Hindi, nakawan, kung lahat kasi titignan natin sa negative side, I guess. wala Pero na di ba yung mangyayari. mga nakawan, like, turista lang din naman yung magnanakaw na, Hindi sa turista. I mean, okay, they come up and Oo. steal from the tourists, but they're not from here. May Is what I'm trying documentary to say. na They travel to tourist spots. pag alam nila kung saan maraming Maraming tao, tao. they travel papunta doon. Pero syempre, that's not a good look for By a us, diba? convoy, talagang marami Yeah, sila. exactly. They pickpocket and, I believe things like that. Tulfo na docu yun eh, na nakita yung, Hindi ba resibo? hindi, Tulfo na docu na Anyway, taga saan. so, basically, So yun, ang daming kaganapan na gusto mong makisawsaw. hopefully, Pero, within, I am hoping that we can get an episode out every freaking week. Ako kasi lagi ko siya kinukulit, mag-film tayo, and he'd be like, okay. Pero every time I tell him, sure ka ba? Gantong oras na. Tingnan mo, right now. Like, di ba? kasi right after nito, we're about to wrap this up. Mag-stream na ulit siya, magla-live stream na ulit siya. So, I mean, after we do this, it will sit somewhere. It's kasi not gonna bago sit anywhere. mag-edit na naman. I'm gonna post this dapat Wednesday it's gonna come out. Anyway, thank you guys if you're still here, thank you guys for staying. As always, we appreciate we appreciate you. Thank you for being here. Thank you for listening to our rants. If you feel the same way, let us know. If you don't, let us know pa rin. We want not to just have rants, a conversation. Kasi kung rants to, feeling ko madami talagang nanonood. Pero madami kasi kaming mga may mga viewers kami na quiet na nga, hindi sila nagko-comments, pero they tell us they're watching. Madami tayong mga topics na para sa karamihan, boring. Hindi yun yung mga normal na pag-uusapan as far as controversial. So, alam mo yun, so sa mga nananatiling nakatutok every time meron, salamat. Thank you so alam much. namin, mabibilang natin yan. Oo, pero still, okay lang. Diba? Sabi nga namin, kahit may isa lang dyan. 1%. Touch 1%. Okay na. Okay, so, thank you. You're going to be seeing more of us. Like, I hope you don't get sick of us. As much as you always say that, sana magkatotoo. I am working on it. That's one of my resolutions, consistency. Anyway, you guys, thank you so much for being here. What's my outro? I am A. I'm O. And together we are ang OA.